ating segment dahil tungkol sa kalusugan to. Naku, ano ba siya? Umiinom ba siya ng, gumagamit ba siya ng Barbie? Ay, bibilhan siya ng anak niyang si Novi Barreto. Ay, bibilhan siya, wait naman. Oo, sigurado ko na yung buong Barreto family nakikinig ngayon. Ayan, ipakilala na po natin ang ating bisita. Ay, suki na po ito. Hindi ko first time ang ating, hindi first timer ang ating bisita. Siyempre po, walang iba kung hindi si Dr. Vic Escueta, ang media consultant at medical trainer ng Sante Barbie. Hi, Doc! Hello po, magandang hapon sa inyong dalawa. O Doc, eto na nga ho kasi kanina pinlag na namin yung ating paksa, no? Ay, kung may mga gusto pa po palang humabol, pwede po kayo mag-text. DZMM Space React, ang inyong mensahe. Pangalan at lugar, padala po sa 2366. Pwede rin po kayo mag-post sa Facebook page ng Kapamilya Connect, Connect ka dyan. At syempre po yung Twitter account namin ni Teacher Tina at Jing Castaneda. At Tina Zamora. Ayan, padala nyo lang po yung inyong mga tanong. O Doc, ito ho, kanina nga kasi binanggit na namin, no? So nag-text si Attorney Ronnie Heron. Ayan, nakikinig daw sila. Kasama niya yung kanyang anak na si Ann. Ano raw po ba, paano daw malalaman kung organic yung produkto? I guess, no, both, hindi lang naman gulay at prutas. Parang pati sa karne. Oo, meron na. Hindi po limited sa gulay at sa prutas ang sinasabing pagiging organic. Pati po sa hayop ng mga kinakain natin, kailangan mas maganda po organic. Sinabing organic, talaga po malinis na malinis lahat, natural. In its strict sense, yung pinagtataniman, dapat din malinis siya. So yung lupa? Yung lupa, yung soil, walang mga chemicals na ginagamit, yung walang inihahalo sa tubig para sa ipagdilig. At ganoon din naman sa mga hayop, dapat walang itinuturok na mga vaccines, walang ipinapakain ng mga heavy metals, mga toxic elements sa pagkain. Kasi kaya po nila inilalagay ito para yung hayop lumaki ng mas mabilis sa maikling panahon. Yun po yung kanilang pakay doon. So sa gulay at sa prutas, yun, ini-spray yan ng mga insecticides, mga herbicides, mga anti-parasites. So lahat ng mga anti-anti yun. Kuha ng tao po yun. Ang problema po sa hayop, pumupunta po sa loob ng system. Hindi po natin mahuhugasan yon. Tama, kasi tinurok dun sa hayop, tapos kakainin natin yun. Sa gulay, medyo magagawan pa po natin ng paraan. Mahuhugasan po sila, maalis natin in a natural way also para matanggal itong mga pesticides at saka mga chemicals na in-spray sa mga gulay at sa prutas. Pero paano ho natin mapapanatili o masisiguro na maganda yung tubo nung gulay, di ba, nung prutas, kahit na wala siyang pesticides. Kasi itong ang mga ini-injection supposedly or in-spray para daw proteksyonan. Para matibay, di ba? Kasi may mga bagyo tayo. So para daw matibay yung mga halaman, yung mga gulay at prutas. Paano yun pag hindi ninyo? Yun po talaga isa sa mga nagiging balakid. Yun yung nagpipigil sa mga farmers na talagang maggamit ng mga chemicals. Pero yung nakausap ako mga farmers, mga agriculturists na talagang mas gusto nila yung organic na mga halaman at mga gulay na ipinapasa sa tao. Kasi yung mga farmers, sa dami rin ng ginagastos sila panggastos sa mga chemicals, kaya po nagmamahalal ang mga gulay at mga prutas. Totoo po yun. Tsaka yung kalusugan nila mismo na mimiligro. May mga nakakausap kaming farmers, Teacher Tina, na dahil dito sa mga spray na ginagamit, nagkakaroon sila ng mga skin diseases. Hindi lang po yan Jing and Tina, yung po marami rin po akong mga presenting farmers puro sa lungs ng diseases po. At pinakamabigit nga yung lung cancer at saka liver cancer na kukuha nila. Tsaka may effect daw, Doc, sa impotence. Parang it leads to impotence. Hindi lang naman po yung mga chemicals na galing sa prutas at sa gulay, lalo na po yung sa hayop. Kasi may weekly injection siya mga hayop na yan ng antibiotics at tapos may ini-injection po ng steroids. Ang steroids, ang effect niyan sa katawan, pag in-inject niyo yan, nag-iimbak po ng tubig yung katawan natin. So nagkakaroon ng water retention. So siyempre, pag tinimbang mo yun, so mabigat. Tapos i-freezer pa. So ang epekto nito sa tao, yung antibiotics at saka po yung mga steroids na yan, hormonal imbalance. So that's why sa babae,
ito yung nagkakaroon ng problema sila sa kanilang reproductive system as well doon sa lalaki. So, ang dami ngayon nagiging infertile couples dahil po sa mga kinakain natin yan. O ito, Teacher Tina, may nagtatanong, pwede ba raw itanim ang barley dito sa Pilipinas? Yung po problema natin Oo, kasi, kasi yung weather may yata tama natin, po, tama po. hindi May pwede tamang ang barley. temperature at saka po yung moisture ng pagtatanim po ng barley. Kaya nga po sinisiguro namin yung Santi barley ay talagang dumaan po sa strict standards po Tama. sa New Zealand po siya nanggaling. Okay. O paano daw nasisiguro na may nutrients pa yung barley kung siniship all the way from New Zealand? Mahigpit po yung partner ng Santi International sa New Zealand. Kung makikita nyo kung paano sila iproseso, talaga pong every day, almost every day, tinetest sila yung chlorophyll content, tinitingnan nila yung mga moisture, tsaka yung chlorophyll, yung mga vitamins, nutrients na meron doon sa, ano po yan, random nilang tinetest. Kapag ka po hindi umayon doon sa standards sila, hindi po yung isi-ship sa amin. dito Anong sa Philippines. standards, Doc, ang hinahanap nila? Yung tamang moisture, tama pong amount ng chlorophyll. Kasi po, nagbabago-bago po yung weather. Nagbabago din po yung kakayahan ng halaman, ng barley na maggawa ng maraming nutrients. So nutrient dense po yung talagang makukuha sa dahon. So, At saka, pwede palang masukat yun, Doc? Apo, meron po silang pinakita po sa amin yung kanilang mga meters na ginagamit na itinatapat po nila doon sa kanilang mga dahon. Very Ang strict. indicator ay na may nasiksik sa nutrients. Apo. Yung ano pong indicator? Yung Chlorophyll? iba-iba po yung kanilang mga tinetest doon. So kung yung amount ng chlorophyll, amount ng mga vitamins, enzymes, amino acids, yung lahat po ng gusto nilang i-test doon. Ang kinukuha po ng Santa International, yung young barley grass. Bakit po? Sa pag-aaral po kasi ni Dr. Kiwara, mas nutrient dense yung young barley leaves. Kasi po siyempre, habang lumalaki yung dahon, nagagamit na niya yung iba doon. And then, mas na-expose siya sa mga hazards ng environment. Pero yung, kasi kanina kaya ako natatanong, Teacher Tina, ano yung methods nila, no? Kasi baka pwede gamitin dito sa Pilipinas para dun sa measure ng mga nutrients. Oo o kung ano nga, na sa iba naman. Very ng mga technical po gulay. yung hindi ako masyadong particular po sa tawag ng proseso, pero ipinakita po sa amin yung video how they do it. Kung gaano ka mabusisi, para... Sisi po nila. Tsaka very strict po, mahigpit yung partners ng Santa International, ayaw nilang pumayag Ang sa barley ba, Dr. Escueta, hindi kagaya ng mga, alam natin mga gulay, no? All seasons ba siya? Opo, sa New All Zealand. year round talaga tumutubo ang barley. All year round. Pero ano ba yun? Kasi tayo, di ba, pag bumibili tayo ng gulay, pag medyo lanta na, di ayaw na natin bilhin. Kainin. Oo. Oo. Yung ang barley ho ba, ganun din. Pag presko, di syempre, mas maraming nutrients. Pag medyo hindi na, Sinisiguro naman po ng Santa International yung partner namin doon na lahat fresh po yun. Wala pong nalanta doon, wala pong kinuha na ani na pagkatapos sa kapalong kung magtatagal. Hindi po, dire-diretso po yung proseso. pag sinip po yan dito, in what form? Powder form po. Powder form. Okay. Tapos dito na natin ginagawang, kasi di ba may tipo, may capsule ho, no? So dito na yon ginagawang capsule. Opo. and Dito na tea po form. nilalagay sa mga veggie cups. Yung sa capsules namin, gulay din po yun. Masiyang ako dun sa capsule eh. Talaga? Kasi hindi mo nalalasa. Ano lasa? Teacher Hindi Tina? kasi syempre barley, mga mga connectors. Totoo po Very yun. organic ang kanyang lasa. Di So, bakit ba? damo? Wala, damo talaga. Ang sabi ni Piolo na I'm I'm a grass. Oo. Kasi So, pagka po nag-iba ng lasa yan, sumarap yan, magdududa na po ako dyan. Kasi nilagyan na ng asukal, kunwari, or okay. Kasi ang tao, ganyan po, gusto Masarap. masarap. No? Kahit walang kakwenta-kwenta, kahit wala po sustansya na makukuha, Totoo basta masarap yun ang pinipili. That's why. Ganun din for the organic fruits and vegetables. Wala ka na dapat dinadagdagan. Dapat po. Huwag ka na magdagdag ng asukal. Actually, sa organic fruits and vegetables, opposite. Pag masarap siya. Masarap siya on its own. Mas Oo. masarap nga. Kaysa Halos sa hindi mo mga- nalutuin. Oo. Diba? Kaysa dun sa mga binugbog mo ng pesticide. Spray. Tama po. O yan. O ito si Aris Luansing nagtatanong. Magkano daw po ang ano daw yung mas mura? Yung capsule o yung tea form? Yung pong capsules ay 15 pesos per capsule ng Santi Barley. Yung pong juice powder, yung sachet, equivalent po kasi siya sa 6 capsules, kaya 65 pesos per sachet. So either way, pareho lang pala. Pero lang po, kaya lang po nagkaroon kami ng sachet kasi may mga
patients, like yung mga cancer patients, they need more dosages. Okay. Kaya po, mas marami yung makukuha nila. Isang sachet, 6 capsules agad po yan. So yung sachet, ano ho ba yan? Parang juice, no? Ay, juice Hindi yun po. siya tea bag. Hindi po, hindi po. Okay. Powder talaga. Powder talaga. Siya po ay micro-slice ng mga damo. Tapos, dinagdagan lang po yan ng stevia. Ang stevia po ay isang halaman din po yun na matamis. So, para lang medyo mas mabilis nyo mainom yung... Pag hinaluan mo, Doc, ng honey or itong mga asukal, hindi magbabago yung kanyang yung effectivity, Hindi po. yung Calorie count lang. Actually po, ang honey is very good for the body. Mag-ingat lang po kayo kasi may mga nag-adulterate ng honey. Merong mga nandadaya na Ay, inihahalo oo, po kasi sa may honey. organic honey rin dapat. Opo, opo, opo. organic honey rin. Opo, maging maingat po kayo kasi minsan... Maganda yung daanan ko sa Quezon ba yun? Kasama pa yung Pukyutan. pukyutan sa loob ng bote. So, alam mong fresh na fresh yung honey. Bakit, Doc? Pag hindi, ano bang meron parang inorganic honey? Parang parang processed honey na Proseso siya. na po. Napoproseso siya. okay. So, dapat natin isipin na kapag po na-proseso, gulay, prutas, o namang bagay, nawawala na po yung mga... Oh, so kung madaming nutrients. gano'n, Mami G, ikaw ba na-encounter mo yun? Hindi mo na alam. Kunyari, alam mo, ang honey, lahat ng honey, organic. Correct. Paano natin malalaman? Dok, kunwari, mamamalengke ka, sasabihin organic ito. Di ba? Yun nga po talaga, kung hindi kayo talaga marunong Hindi mo alam kung mag-test, saan galing. Opo. Oo. Dapat you should know kung saan po siya na-proseso, kung saan po galing yung produkto. Tama. At saka yung labels titignan nila. Okay. O panghuli, Doc, ito si Aris nagpapahabol. Health benefits daw po ng Santi Barley. Santi Barley, napakarami po. Una, very good po siya pagpapababa ng cholesterol. Meron pong certification ang FDA na ito po talaga inapatunayan nagpapababa ng total cholesterol, bad cholesterol, How at many saka months? triglycerides. In how many months po? Depende po yan sa pasyente, pero ako po, mga protocols ko na ginagamit sa mga pasyente, usually 2 to 3 months, nakikita nyo na po yung talagang effects. How Kesa many kesa po sila mag-take ng mga synthetic na mga anti-cholesterol drugs Oo. na nakakasira ng liver at saka po nagko-compromise sa heart. Kaya po, kita nyo, kahit na yung isang pasyente normal na yung cholesterol, pero ba't inaatake pa rin sa puso? So, yun po. okay. So ano pa, magaling po siya for heart diseases, sa diabetics, sa mga pain, no? For anti-inflammation like yung mga may osteoarthritis, arthritis, sa immune system booster po siya. So magaling po yun para sa mga preventive infections at saka napakarami pang mga karamdaman. O yung mga iba pa po ninyong tanong, sa pagbabalik po ni Dr. Ang Peta. dami interesado, no, Mami G? Oo. Kasi tama yan, para hindi na tayo magkasakit. Kasi yung gagastusin mo, sasabihin mo, mamahalin ng organic. Yung gagastusin mo Tama naman po. sa ospital pag nagkasakit ka. Hindi nila tinutuos kung gaano magagastos sila for chemotherapy, radiation therapy, Tama. sa pagbibili lang ng gamot nila at saka pag-hospital. Hindi nila tinutuos yun. Ang tinutuos nila yung iinumin o kakainin. Ayan, o, para ho sa mga inyong tanong, next week ha, alam nyo na, para maging kasing young looking tayo dito kay Eskweta. Ayan. So, yung iba pa po ninyong mga tanong tungkol sa Santi Barley, next week po itatanong po natin ha. Salamat po, Doc. Sige po, sana Thank po you, huwag kayong magsawa sa akin.